Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Wildlife, halina't simulan na natin. Isang neotropical na loro na ang pangalan ay Tuesday ang namumuhay ng tahimik sa isang magandang isla. Nagbago ang lahat nang may isang napakalaking barkong pirata ang nawasak at napadpad sa dalampasigan. Naninirahan si Tuesday sa isang isla na sa ganda ay maituturing talagang paraiso. Malawak ang kalangitan, bughaw na bughaw ang dagat, at sagana sa masasarap na prutas. Sino ba naman ang hindi mamahalin ng ganitong lugar? Ngunit para kay Tuesday, nagsimula na itong maging nakababagot. Gusto niyang tuklasin kung ano ang nasa kabilang panig ng dagat. Araw-araw niyang nililibot ang dalampasigan sa pag-asang makahanap ng patunay na may ibang mundo sa kabila ng karagatan. Isang araw, may nakita siyang kumikislap na bagay at agad niya itong dinala sa kanyang pugad. Hindi siya nag-iisa sa isla. Kabilang sa kanyang mga kaibigan sina Kiki na isang kingfisher, si Scrubby na isang matandang kambing, si Carmelo na isang matalinong banglon, si Rosie na isang Asian tapir, at si Pangu na isang pangolin. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi kailanman nang arap na makaalis sa isla. Para sa kanila, wala nang ibang mundo kundi ang isla at ang dagat na nakapaligid dito. Nilinis ni Tuesday ang kumikislap na bagay na kanyang nakita at napag-alaman niyang isa pala itong gintong singsing. Bagamat hindi niya alam kung ano talaga iyon, naniniwala siyang mahalaga ito at nagmula sa kabilang mundo. Ipinakita niya agad ito sa kanyang mga kaibigan, ngunit wala ni isa ang interesado. Pinaalala nila sa kanya ang panahong lumipad siya sa ibabaw ng dagat ng maraming oras upang marating ang dulo nito, ngunit wala rin siyang natagpuan. Para sa kanila, kathang-isip lamang ang ibang mundong sinasabi ni Tuesday. Hindi nila alam na may paparating na patunay na tama si Tuesday. Isang batang tagagawa ng mapa na nagngangalang Robinson Crusoe ang naglalayag sa malawak na dagat kasama ang kanyang tapat na aso na si Ainsley at ilan pang kasamahan. Biglang sinalanta ng isang malakas na bagyo ang kanilang barko. Nagsimulang magtakbuhan ang lahat upang iligtas ang kanilang mga sarili, habang natrap sina Robinson at Ainsley sa ilalim ng barko. Paulit-ulit silang humihingi ng tulong ngunit walang makarinig dahil sa lakas ng bagyo. Naapektuhan din ang isla ng masamang panahon. Ang mga hayop ay nagsimulang umakyat sa kabundukan upang humanap ng ligtas na masisilungan. Habang naglalakad, nadulas si Scrubby dahil sa kanyang mahinang paningin at napabitin sa isang marupok na sanga ng puno ng tsaa. Kumapit ang iba pang mga hayop sa sanga at sinabihan si Scrubby na bumalik sa kanila, ngunit natakot siya. Sinubukan ni Carmelo na hilahin si Scrubby gamit ang kanyang dila ngunit nabigo, at silang dalawa ay nahulog sa bangin. Sinubukan ding tumulong ni Tuesday ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon at nahulog din siya kasama nina Scrubby at Carmelo. Sa kababalaghan, nakaligtas silang lahat. Sumilong ang mga hayop sa isang kuweba at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, bumalik sila sa dalampasigan. Nakakita si Tuesday ng isang parol at labis siyang natuwa. Ipinakita niya ito sa kanyang mga kaibigan, ngunit mas napukaw ang kanilang pansin sa kung ano ang nasa likuran niya. Bumagsak ang barko ni Robinson sa kanilang isla. Maaaring nakatakas ang iba pang sakay gamit ang mga bangka, ngunit si Robinson ay naiwan pa rin sa ilalim ng barko. Natakot ang mga hayop sa mga di kilalang nilalang na maaaring sumalakay sa kanilang isla, ngunit si Tuesday ay punong-puno ng pananabik. Sa kabila ng pagpigil ng kanyang mga kaibigan, lumipad si Tuesday patungo sa barko upang ito'y siyasatin. Nakita niya si Robinson na sinusubukang makalabas mula sa ilalim ng barko kaya nagtago siya. Ito ang unang beses niyang makakita ng tao. Gumamit si Robinson ng sirang bar aisles upang makarating sa isla at hanapin ang kanyang mga kasama. Inakala ng mga hayop na isa siyang halimaw kaya nagtakbuhan sila at nagtago. Naiwan si Carmelo dahil sa kanyang kabagalan at nahuli siya ni Ainsley. Upang iligtas siya, gumawa ng malalakas na ingay ang mga hayop. Natakot si Robinson at sumakay muli sa bar aisles upang lumayo. Bumalik si Tuesday sa kanyang mga kaibigan at pinagalitan sila sa pagtaboy sa tao. Naniniwala siyang maaari siyang dalhin ng tao sa kabilang mundo, ngunit nasira ng kanyang mga kaibigan ang pagkakataong iyon. Gayunman, bumalik si Robinson nang masira ang bar aisle sa gitna ng dagat. Dahil takot siya sa isla, nanatili muna siya sa wasak na barko. Mahigpit na binantayan ng mga hayop ang barko hanggang sa gabi bago sila di sinasadyang makatulog. Kinabukasan, muling dinalaw ni Tuesday si Robinson. Napagpasyahan ng tao na tanggapin ang kanyang kapalaran at ipagpatuloy ang buhay sa isla. Sinimulan niyang kolektahin ang mga gamit mula sa barko at ayusin ang mga ito upang magamit muli.
Nakakita rin si Robinson ng ilang baril sa barko at nagpas siyang asay ng kanyang kakayahan sa pagbaril. Nang pumutok ang unang bala, halos mamatay sa takot ang mga hayop. Maging si Tuesday ay nagsimulang magduda sa tao at itinuring siyang posibleng banta sa isla. Ngunit ang tunay na panganib ay sina Mal at May, dalawang mababangas na pusa na dumating din sakay ng barko. Naghahanap sila ng pagkakataong may mahuling nag-iisang hayop upang salakayin at kainin ito. Matapos mag-ensayo, pumasok si Robinson sa kagubatan upang mangaso. Nakita niya si Rosie na tahimik na kumakain ng prutas. Itinutok niya ang baril sa kanya ngunit hindi niya nagawang patayin ang inosenteng hayop. Nagbago ang kanyang isip at pinaputukan na lamang ang hangin upang takutin si Rosie. Narinig ni Tuesday ang putok ng baril at agad siyang lumipad patungo roon upang alamin ang nangyari. Inatake ni Mal at May ang kawawang loro, ngunit dumating si Ainsley upang tumulong. Kinasusuklaman din ni Robinson ang masasamang pusa at nagpaputok siya malapit sa kanila upang itaboy sila. Nasugatan ang pakpak ni Tuesday at nawalan siya ng malay dahil sa matinding takot. Nagising siya sa loob ng barko habang ginagamot ni Robinson ang kanyang pakpak. Gayunpaman, hindi muna siya makakalipad ng matagal. Inakala ni Tuesday na kakainin siya ni Robinson kaya sinubukan niyang tumakas mula sa barko. Napansin ito ni Ainsley at ipinaliwanag ang katotohanan. Wala raw balak si Robinson na saktan ng alinmang hayop, at siya pa nga ang nagligtas kay Tuesday mula sa mababangas na pusa. Nang marinig ito, naniwala si Tuesday. Samantala, kinausap ni Mal at May ang iba pang mga hayop at sinabi nilang pinatay daw ni Robinson si Tuesday at balak ding patayin ang lahat ng iba pa. Pinaniwalaan ng mga inosenteng hayop ang mga pusa at nagpasya silang maghayganti. Sina Mal at May ang nanguna sa pag-atake kay Ainsley sa barko at inutusan ng ibang mga hayop na salakayin si Robinson ng buong lakas. Dahil sa labanan, nagkaroon ng matinding kaguluhan at aksidenteng nagsimula ang sunog. Nagsimulang magliyab ang buong barko at naipit si Ainsley sa ilalim ng isang pinto. Pilit na sinubukan ni Tuesday na iligtas ang aso ngunit naubusan siya ng oras. Tuluyang nasunog ang barko kasama ang kawawang si Ainsley. Inilibing ni Robinson ang kanyang minamahal na alaga at humagulgol sa matinding pagkawala. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Tuesday at inaliw si Robinson. Samantala, nakaligtas rin si Mal at May at nakarating sa isang kalapit na isinumpang isla na puno ng mga insekto at kapos sa pagkain. Napagpasyahan nilang manatili roon at paramihin ang kanilang lahi. Kapag sapat na ang kanilang bilang, babalikan nila ang isla upang umatake. Bumalik si Tuesday sa iba pang mga hayop at isinalaysay ang buong katotohanan. Naramdaman nilang mali ang kanilang ginawa at nagpasya silang humingi ng tawad sa tao. Nais ni Robinson na magtayo ng isang tirahan, ngunit wala siyang sapat na kaalaman sa pagkakarpintero. Hindi rin siya matulungan ng mga hayop dahil hindi nila nauunawaan ang kanyang ginagawa. Nabigo ang una niyang pagtatangka, kaya nagpasya siyang gumawa na lamang ng bahay sa puno. Sinimulan niyang hubugin ang puno, ngunit mabagal ang progreso. Masusing pinagmamasdan ito ni Tuesday at inakala niyang gumagawa si Robinson ng pugad. Ipinaalam niya ito sa iba pang mga hayop at pumayag silang tumulong. Sa kabila ng hadlang sa wika, sinikap ni Robinson na makipag-ugnayan at nagtulungan sila bilang isang grupo. Matapos ang ilang araw ng pagsusumikap, natapos din ang bahay sa puno. Nagdaos si Robinson ng isang simpleng pagbubukas at inimbitahan ang lahat ng hayop na tumira roon kasama niya. Buong gabi niyang ipinagdiwang ang tagumpay sa pamamagitan ng musika. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na dinadagdagan ni Robinson ng mga detalye at kaginhawaan ang kanyang munting bahay. Araw-araw, sama-sama silang nangunguha ng prutas at gulay at nangingisda upang magkaroon ng masaganang pagkain sa pagtatapos ng araw. Nagtayo rin si Robinson ng isang malaking tore ng ilaw. Tuwing gabi, umuupo siya sa tuktok nito at matagal na tumatanaw sa dagat. Umaasa pa rin siyang balang araw ay may barkong dadaan at mapapansin ang ilaw. Hangad niyang makaligtas at makabalik sa kanyang tahanan. Nauunawaan ni Tuesday ang kanyang pananabik at ipinaalam ito sa iba pang mga hayop. Hindi nagustuhan ng mga hayop ang ideya dahil nais nilang manatili ang isla para lamang sa kanila. Habang nagdarasal bago kumain, muling nabanggit ni Tuesday ang pagnanais ni Robinson na makauwi. Nalungkot at nabahala ang mga hayop dahil nasanay na sila sa bagong paraan ng pamumuhay. Dahil kay Robinson, may masisilungan na sila at hindi na kailangang tiisin ang malupit na kapaligiran. Pinagalitan sila ni Kiki dahil sa pagiging masyadong kampante. Para sa kanya, dapat silang mamuhay sa ilalim ng bukas na kalangitan ng walang tulong ng tao.
Sa sobrang pagkadismaya, umalis si Kiki sa bahay. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Robinson ay hanapin si Kiki. Natagpuan niya itong lumilipad malapit sa wasak na barko nang biglang salakayin siya ng mga kaaway. Dumami na ang mga pusa at pinalibutan nila si Kiki. Ginamit ni Tuesday ang mga salitang Ingles na natutunan niya kay Robinson upang iligaw ang mga pusa. Tinakasan niya ang mga ito kasama si Kiki at binalaan ang iba tungkol sa pagdating ng mga pusa. Nagmadaling pumasok ang mga hayop sa bahay at inalerto si Robinson. Inihanda niya ang baril upang harapin ang mga pusa, ngunit bigla silang sumalakay ng maramihan. Naghari ang kaguluhan sa munting bahay sa puno. Aksidenteng nahulog ni Robinson ang kanyang baril at walis ang kanyang napulot. Sinubukan siyang tulungan ni Tuesday ngunit nabigo at nahulog si Robinson sa bangin. Hindi iniwan ng tapat na loro ang tao at ibinaba ang isang lubod upang makakapit si Robinson. Nakabalik siya sa bahay ngunit patuloy pa rin ang paghabol ng mga pusa. Nadulas siya at nahulog sa silid-imbakan. Samantala, ang iba pang mga hayop ay nagtakbuhan at nagsama-sama sa loob ng bahay. Kinuha ni Tuesday ang baril ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Habang sinusuri nila ito, aksidente nilang napundot ang gatilyo at tinamaan ang supot ng pulbera. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog na nagtulak palayo sa mga pusa. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang humanap ng pangmatagalang solusyon. Nang bumalik ang mga pusa, nagsilbing pain si Tuesday upang sundan siya ng mga ito. Bago umalis, sinunog ng masasamang pusa ang bahay habang walang malay si Robinson sa loob. Dinala ni Tuesday ang mga pusa sa tore ng ilaw at inakit silang umakyat sa tuktok. Nang naroon na sila, itinulak ng iba pang mga hayop ang tore patungo sa dagat. Naipit ang buntot ni Tuesday ngunit nailigtas siya ni Kiki habang bumagsak ang tore sa dagat kasama ang masasamang pusa. Agad na bumalik si Tuesday upang iligtas ang kanyang amo at ligtas na ibinaba si Robinson sa lupa. Ang malaking apoy ay nakatawag ng pansin ng isang barkong pirata na kumuha kay Robinson. Natuwa ang kapitan sa kwento ni Robinson ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Hindi ito ikinabahala ni Robinson dahil ang tanging hangad niya ay makauwi. Pinasalamatan niya ang mga pirata sa pagtanggap sa kanya at hiniling na ibaba siya sa England. Tinuwanan lamang ito ng mga pirata at sinabing wala silang balak huminto roon dahil sila ay namumuhay sa dagat. Doon napagtanto ni Robinson na mas maayos ang kanyang buhay sa isla. Kailangan niyang bumalik. Sinubukan niyang magnakaw ng bangka ngunit nahuli siya. Inatake siya ng mga pirata at inakusahan ng pagnanakaw. Ginamit ni Tuesday ang kakayahan niyang magsalita ng wika ng tao upang iligaw ang mga pirata, at nakasakay si Robinson sa maliit na bangkang ginamit noon ni Mal at May. Buong lakas siyang nagsagwan pabalik sa isla. Dahil sa kanyang determinasyon, pinahinto ng kapitan ang pag-atake at binati si Robinson ng magandang kapalaran sa buhay kasama ang kanyang mga kaibigang hayop. Ang tahanan ay hindi ang lugar kung saan ka ipinanganak o lumaki. Ito ay ang lugar kung saan naninirahan ang mga mahal mo. Ang mga tunay na nagmamalasakit sa iyo ng walang kondisyon, maging sila man ay tao o inosenteng mga hayop.